Kwento ko sa inyo kung paano ko nakuha yung unang trabaho ko. Especially na sobrang mahiyain ako. Lalong-lalo na nung teenager ako, nung kakapasok ko lang ng legal age. Siyempre, 18 years old. So, 18 years old, yung legal age para makapagtrabaho tayo dito sa Pilipinas. At siyempre, madami kang iisipin pag unang trabaho mo, especially wala kang experience, iisipin mo pa kung ano yung lalagay mo sa resume, kung paano ka gagawa ng resume, tapos syempre kung hindi ka masyadong techie, hindi ka lumaki sa computer or hindi ka masyadong babad sa cellphone, medyo pag-aaralan mo pa o pag-iisipan mo pa kung paano gawin yung resume. Siyempre gagamit ka pa ng mga template nun. Tapos, nagsisearch ka sa Google kung ano ilalagay mo yung address mo, yung baka picture mo, o baka magpapaprint ka na lang ng picture mo yung 1 by 1 tapos ikakabit mo na lang dun sa resume mo. So maraming mga iisipin kung first job mo at wala ka pang experience at kung introvert ka o mayayain ka o ayun, hindi mo alam o hindi ka sanay makipag-socialize sa mga tao, hindi mo alam paano makipag-close o makipag-usap. Nung binata ako, lalong-lalo na nung teen pa ako, nung teenage years ko, yung 15, 16 years old, 17, sobrang mahihain ako, yung tipong hindi ko kayang mag-commute mag-isa kasi magbabayad na lang sa jeep. Nahihiya pa ako o hindi ko kayang umorder sa fast food restaurant. O order na sa Jollibee o sa McDo, nahihiya pa. Alam ko naman marami ding mga tao yung ganun. Especially ngayon na digital age tayo, karamihan ng mga tao ginugugol na yung oras nila sa cellphone or computer at hindi na talaga masyadong lumalabas yung karamihan sa atin, lalong-lalo na kung nasa parang matured na tayo. Hindi na tayo bata, hindi na tayo naglalaro sa labas. Siyempre yung oras natin igugugol na lang natin sa loob ng bahay, cellphone, manood ng kung ano, o maglaro ng computer o kung ano man yan. So, dati sobrang mahihain ako. At sinabi ko na yung mag-order ako sa mga fast food, hindi ko kaya dahil nahihiya ako na nauutal ako o kung ano man yan. So, paano ko nga ba nakuha yung first job ko? Ano nga ba yung first job ko? Yung first job ko ay bilang isang call center agent. At dito ako nakatira dito sa Bacolod. At bakit call center agent yung unang trabaho na napili ko o pinag-applyan ko o nagustuhan ko. Ngayon dahil yun yung naririnig ko sa ibang mga kasabayan ng ate ko, yung ibang mga classmate niya nagtatrabaho sa call center o yung ibang mga kasabayan niya nung high school ay nagtatrabaho na ngayon sa call center. So nung time na nag-a-apply ako dun sa first job ko, yung ate ko nasa college nun. Kaya yung ibang mga kasabahay niya doon nagtatrabaho sa mga call center. Kaya alam ko na, kaya doon ako nagka-idea na baka pwede din ako mag-apply sa call center niya. So merong call center dito sa Bacolod na sikat, tinatawag nilang training ground. O yung unang call center na papasukan mo kung gusto mo makapasok sa, let's say, BPO world o call center type na mga trabaho.
Siyempre yung unang ginawa ko, gumawa ako ng resume. Paano ako gumawa ng resume? Sinearch ko sa YouTube o sa Google, naghanap ako ng mga template. Pwede rin sa Canva. Alam ko Canva yung ginamit ko or Google Docs ata yung ginamit ko. Google Docs siya. Meron na kasing alam ko meron ng pre-filled template yung ate ko din. Gumawa rin ata siya ng resume. Kaya ginaya ko na lang yung niya. Ginaya ko na lang yung template niya. Kaya nakagawa ako ng resume. Karoon ako ng pre-filled na template. At inedit ko lang yan, nilagyan ko ng pangalan ko, number, ng email address. Tapos, isang tip siguro na pwede ko mabigay, kung gagawa kayo ng email, ako maglalagay kayo ng email dun sa resume nyo. Mas maganda kung professionally looking email, yung email na tipong pangalan mo talaga at walang numbers o parang walang... Huwag nyo lang gagamitin yung mga siguro email na ginagamit nyo sa mga baka sa mga laro nyo. Baka yung pangalan nyo bigla, jollibeelover23@gmail.com. Tapos yun yung ginamit mo na email dun sa resume mo. Siyempre, hindi yun professionally looking at possibly baka ma-turn off yung titingin doon recruiter. So, gumawa kayo ng email na pangalan nyo, pwedeng full name nyo, tapos at gmail.com o kung ano yung preferred na email service na gusto nyo gamitin. Pero I think yung pinaka-common na nakikita ko yung Gmail. Gmail talaga na template sa mga resume. At syempre, most of the people ata yun yung ginagamit. So, paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-apply? So, nung nag-apply ako, kapanahunan to ng pandemic. So, hindi masyadong nakakalabas yung mga tao at lahat ng tao naghihirap talaga. Sino ba namang hindi maghihirap nung pandemic? Madaming nawalan ng trabaho at daming nawalan ng mga trabaho dahil sarado yung mga establishmento, yung mga business at sino nga ba mag-o-open ng business sa oras na yun? Siyempre meron pa rin nag-o-open ng mga business pero yun lang yung mga business na necessities talaga tulad ng mga pharmacies o siguro mga groceries. Pero yung mga restaurant na mga business, syempre nagsarado na nung pandemic dahil meron tayong quarantine o ECQ, GCQ. Ayan. So dahil nga sobrang hirap nung buhay at nakikita ko rin yung parents ko na nahihirapan sa panggastos dahil yung savings na yung ginagamit namin sa panggastos. Yung savings na nila, yung ginagamit namin na panggastos nung pandemic dahil wala ka kaming income. Dalawa kami ng ate ko yung nagtatrabaho at yung papa ko retired na, si mama sa bahay lang, syempre housewife. So yung savings nilang dalawa yung ginagamit namin na panggastos ng pandemic na yun. Siyempre, eventually mauubos yun kung mauubos at di mo na malalaman kung saan ka kukuha ng panggastos. Kung mag-resort ka na umutang sa iba, yun ay kung merong papautang sa iyo. So, lahat naman ng tao naghihirap ng pandemic. At dahil nga doon nakikita ko yung hirap at siyempre dahil sobrang hirap ng buhay ng pandemic, mauuwi talaga sa baka mag-aaway na kayo, magulo na yung bahay nyo, nag-aaway na kayo dahil sa pera, sa gastusin, nakaka-stress at yung isolation din na nangyari dahil sa pandemic dahil wala na tayo nakaka-alubilong mga tao, tayo na lang, mga mukha na lang natin araw-araw yung nakikita natin, same routine araw-araw. Siyempre, think magkakagulo talaga pag ganun. Especially na wala kayong source of income. Kaya yun yung nag-push sa akin para mag-apply talaga. 17 years old na ako na naghihintay na lang talaga ako mag-18 para mag-apply ako at
kinuha ko yung lakas ng loob ko sa pag-a-apply dahil nagbabasa ako ng mga self-improvement na mga books, yung mga self-help na mga books. Tulad nung mga how to win friends and influence people, the subtle art of not giving a fuck, yung kay Mark Manson, everything is fuck. Kahit anong mga self-help book na lang talaga yung binasa ko nung pandemya, yun yung parang naging hobby na na-realize ko na-enjoy ko pala. Na-realize ko lang dahil sa pandemic na na-enjoy ko palang magbasa. At doon talaga na nagsimula yung habit ko of reading books. At wala din naman akong pera pambili ng physical copy o kahit ano, kaya naghahanap pa ako ng mga free PDF ng mga version ng mga libro na yon. At minsan sa mga pirate website ko din kinukuha yung mga copy ng mga PDF. Pero ayun nga, doon ako nakakuha ng lakas ng loob sa mga self-help books na binasa ko, na pati yung Can't Hurt Me ni David Goggins. So, kahit sobrang introverted ako, naisip ko na kung wala akong gagawin, anong mangyayari sa amin. Nasa legal age naman ako. Legally, pwede na akong magtrabaho. Hinihintay ko na lang talaga mag-18 ako nun. Or, I think 18 na ako nun. January yung birthday ko, nag-apply ako ng August. So, dahil ng January 2021 nata yun, medyo maigpit pa siya. So, hindi pa ako masyadong hindi pa ata pwedeng lumabas pag wala kang quarantine pass ng mga oras na yun. So, around kalagitnaan nung taon na yun, medyo nagluwag na at pwede na lumabas. At medyo nag-start na din mag-open yung mga business. At doon na medyo lumuwag yung natin. Yung quarantine or yung isolation natin sa outside world. At ayun nga, yung iniisip ko lang nun, yung motivation ko lang talaga ay kung magpapakain ako sa hiya ko, anong mangyayari? Ganito na lang ba ako habang buhay? May hiya na lang ba ako palagi? At naisip ko na madaming opportunities ako na nami-miss dahil sobrang mahihain ko, sobrang nahihiya ako. Kaya maraming opportunities yung nawawala sa akin. Maraming opportunities kung hindi ko mag-rap dahil sobrang nahihiya ako. Ako talaga yung tipo ng tao na hindi magsasalita kung hindi mo kakausapin. Pero ngayon na nakapagtrabaho na ako, syempre nag-improve na din yung social skills ko at marunong na ako makipag-usap sa mga tao. Hindi na ako masyadong nahihiya at especially when it comes to work. Yung trabaho talaga hindi ako nahihiya. So, kung kailangan mo lang isipin pag mag-a-apply ka para sa first job mo, syempre maganda ka ng resume mo. Huwag kang mag-a-apply o huwag kang mag-walk-in sa pag-a-applyan mo nang wala kang dalang resume. Dahil mumukha kang tanga. Dahil mag-a-apply ka sa trabaho, wala kang kahit anong reference na may pakita kung saan ka galing, saang planeta ka galing, kung saang planeta ka nag-aral, ano yung mga skills na meron ka, na natutunan mo. So yung mga bagay yun, mga basic lang yun. Paggawa ng template, o paggawa ng resume, kuhanan nyo lang ng template sa Google, sa Canva, tapos search nyo lang yung mga skills na pwede nyong ilagay as a first time job seeker, yung tipong walang experience. Paste nyo lang sa resume nyo. Basta siguraduhin nyo lang na malinis tignan ng resume nyo at hindi magulo at madali lang. Yung tipong straightforward lang. Simple at straightforward lang na resume para sa first job mo. Yun lang yung kailangan mo. Tapos nun, nag-search ka sa Google at sa YouTube ng mga common interview questions. Siyempre,
Mag-search ka doon ng mga questions, tapos ilagay mo sa notepad o sa papel, tapos mag-construct ka ng sagot mo. Tapos kabisaduhin mo yung sagot mo. Ayun talaga yung ginawa ko. Meron ata ako nung 6 or 7 na mga questions na kinabisado, tapos meron na akong pre-filled na sagot. Yung sagot na kinabisado ko na talaga. So, ayun yung unang gawin mo. Mag-search ka sa YouTube at sa Google ng mga pinaka-common na mga interview question. Tapos, gumawa ka ng answer mo, tapos kabisaduhin mo, tapos i-recite mo ng paulit-ulit. Sa akin nun, syempre, sa call center ako mag-a-apply, kaya kailangan medyo okay yung pronunciation ko sa English. Hindi naman ako masyadong magaling, pero pwede na at marunong naman ako mag-English. Nakakaintindi ako, nakakapagsalita ako, at yung accent ko naman hindi naman tipong sobrang ganda, hindi naman sobrang pangit. Yung tipong understandable lang, at ayun, yung tipong understandable. So, i-practice mo yung sagot mo sa interview, yung pronunciation, dapat understandable. Hindi naman kailangan perfect. Hindi kailangan sobrang ganting English mo, pero kailangan lang na maiintindihan ka nung kausap mo at makikita talaga na confident. Dapat confident ka, huwag kang magpapakain sa hiya, lalong-lalo sa first job mo. Isipin mo na hindi ikaw yun. Fake it until you make it pag sa interview. At kahit anong trabaho naman yung applyan mo, kahit call center, fast food, hotel, restaurant, laundry shop, o baka sa palengke, wala namang masama doon. Sa school o kahit ano pa man yan, kahit anong trabaho yung pag-applyan mo, yung importante lang na kailangan mong gawin ay dapat confident ka kapag in-interview ka. Confident ka kapag kinakausap ka. Yung interview yung pinaka-importanting part ng pag-a-apply. Dahil dun makikita yung first impression sa'yo kung anong tipo ka ng tao. At eventually, yung mga kailangan mong gawin sa trabaho, matututunan mo lang yun eh. Siyempre, araw-araw mo gagawin paulit-ulit sa loob ng mahabang panahon. Makakabisado mo na lang lahat ng yun. Kaya hindi mo kailangang problemahin kung ano yung gagawin mo sa trabaho mo. Dahil makakabisado mo lang yun lahat eventually with time. Ang kailangan lang, confident ka lang sa interview mo. Ayun lang yung pinaka-importante. Kumuha ka ng lakas ng loob sa mga motivational. Parang nakakatawa lang, pero ano to? Ito yung mga nagbigay sa akin ng lakas ng loob para makapag-apply talaga ako. Basa ka ng mga motivational books, basa ka ng self-help books, manood ka ng motivational videos sa YouTube, self-help videos sa YouTube, yung tipong magpapalakas talaga ng loob mo bago ka mag-apply. At ayun lang. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. Basta maging confident ka lang sa pagsagot mo sa interview. Ang mong poproblemahin kung ano yung gagawin mo sa trabaho mo dahil makakabisado mo lang yan lahat. Paglipas ng ilang buwan, pag nandun ka na sa trabaho mo, yun na muna.